Martial Peak, Kabanata 3977. Bitag ng kamatayan. Nagtataka ako kung bakit biglang lumitaw ang isang 5th grade young fiend. Kaya ayun yun, bahagyang tumango ang Lady Boss. Ang Yangtze Ground ay hindi isang ordinaryong lugar para sa alinmang paksayon. Hindi ka ba natatakot na sumiklab ang labanan at sirain ang mahalagang lupaing ito? Mataimtim ang mga mata ni Chijin. Kung mareresolba ko ang aking mga alalahanin, ano ang isang Yangtze Ground? Bagamat sinabi niya iyon, malinaw na nasasaktan ang ekspresyon ni Chijin. Kung tutusin, kung talagang sumiklab ang labanan dito, tiyak na mawawala ang Yangtze Land. Para sa lalawigan ng Jinhong, ito ay isang malaking kawalan. Mukhang desidido ka na dito ako mamatay. Kung hindi ka mamamatay, baliw na babae, paano tayo magkakaroon ng araw ng kapayapaan? Sigaw ng isang matandang lalaki na nakatayo sa kaliwa ni Chijin. Maputi ang buhok at balbas ng matandang ito, ngunit namumula ang mukha. Isang napakabangis na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na para bang kalalabas lang niya mula sa dagat ng mga bangkay. Malamig siyang bamantong hininga. Ikaw ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit pinatay mo ang napakaraming tao na ang 3,000 mundo ay naging mga ilog ng dugo at natabunan ang lupain ng mga bangkay. Kung ikaw ay pinahintulutan na umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm isang araw, paano magkakaroon ng lugar para sa atin sa malawak na universo? Malamig na tiningnan ng Lady Boss ang matanda at mahinang sinabi. Kung hindi ako mamamatay ngayon, tiyak na papatumbahin ko ang iyong Senador Luo Altar at papatayin ang iyong buong Ling Chunkyu. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki na tinatawag na Ling Chunkyu, at hindi niya maiwasang umatras. Malinaw na nabigla siya sa aura ng Lady Boss, ngunit mabilis siyang nagngangalit at sinabi. Dahil nandito tayo ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay. Pinitik ng Lady Boss ang manggas, tamad na makipag-usap sa kanya ng kalokohan. Malamig niyang tiningnan ang huling tao. Ang taong iyon ay isang magandang babae na mukhang nasa 30 hanggang 40 taong gulang. Ang kanyang figure ay kaaya-aya, at ang kanyang baywang ay kaaya-aya. Lalo na ang kanyang pares ng peach blossom eyes, na matubig at mapang-akit. Gusto mo rin bang pahirapan itong reyna? Walang pakialam na tanong ng Lady Boss. Naningkit ang mga mata ng magandang babae, at humakbang siya at yumuko. Pagbati, Big Sister Lan. Sinabi ng Lady Boss. Kaya naaalala mo pa rin ako, ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Akala ko ay nakalimutan mo na. Sinabi ng babae. Laging tatandaan ni Yuhi ang kabaitan ng nakatatandang kapatid na babae sa paglinang sa akin. Paano ko ito makakalimutan? Kung hindi ako nang ahas na kalimutan, paano ako maglalakas loob na pumunta dito? Ang Lady Boss ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Mabuti kung actress ka ngayon, ngunit kung patuloy kang matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpansin sa ating magkakapatid noong nakaraan. Ang babaeng tinatawag na Yuhi ay dahan-daang umiling at sinabing. Elder Sister Lan, bagamat nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalaga noon, kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi siya mamamatay. Bagamat hindi ko intensyon na pumunta dito ngayon, gusto ko pa ring tapusin ang nangyari noon. Big Sister, patawarin mo ako. Matagal siyang tinitigan ng Lady Boss bago tumango. Sige, dahil ganyan ang intensyon mo, tutuparin ko ang hiling mo. Kung hindi, pakiramdam ko palagi akong may utang sa iyo. Pero dapat mong tandaan, ang pakikipag-away at pagpatay ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung hindi mo sinasadyang mamatay sa aking mga kamay, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa daan patungo sa Yellow Springs. Si Yuhi ay hindi mangangahas. Yumuko ang babae. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa kanya ng napakaraming kalokohan? Sabay-sabay kayong umatake at patayin siya. Lumakas ang mamamatay tao na aura ni Ling Chunkyu, at ang kanyang mukha ay puno ng layuning pumatay, na para bang hindi siya makapaghintay na putulin ang Lady Boss sa ngayon. Gayunpaman, isa lamang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator kung tutuusin. Sa pagharap sa isang mabangis at makapangyarihang pag-iral tulad ng Lady Boss, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pangamba. Ang paglalakbay na ito ay pinangunahan lamang ng pinuno ng Jin Rainbow Province, si Chijin. Kung hindi kikilos si Chijin, hindi siya mangangahas na maging mapangahas. Si Chijin ay humakbang pasulong, ang kanyang mga kamay sa likod, at sumigaw. Madam Lan, hindi alintana kung sino ang tama o mali sa nakaraan, hindi mabilang na mga disipulo ng Jin Rainbow Province ang namatay sa iyong mga kamay. Ngayon, ako, ang pinuno ng ang Jin Rainbow Province, ay maghihiganti sa kanila. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay masunurin na sumuko. Kung maglakas loob kang lumaban, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pambubuli sa iyo ng mga numero. Gusto mo sumuko na ako.
Mangarap ka, sigaw ng Lady Boss, kung ganoon. Huminga ng malalim si Chijin at biglang nagsabi. Kung gayon ay mag-away tayo. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang multo ng isang miniature universe world sa kanyang likuran ay kumislap at nawala. Isang suntok ang ibinato ni Jin, ang aura ng world force na pumupuno sa hangin habang ang isang higanteng kamao ay sumugod patungo sa Lady Boss. Sa sandaling siya ay umatake, sina Ling Changqiu at Yuhi, na naghanda para dito, ay nagpatawag ng kanilang mga artifact at nagpadala ng isang barrage ng pag-atake patungo sa Lady Boss. Sa isang iglap, ang Yuan Chi sa paligid ng Lady Boss ay naging magulo at ang kawalan ay nanginag. Ang buong katawan ni Yang Kai ay natense. Nang ang Lady Boss ay nakikipag-usap sa mga taong iyon, siya ay nag-iisip na ng paraan upang makalabas, ngunit sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ng mga pukana at panlilinlang ay mga walang laman na salita. Sa ilang sandali, siya ay ganap na natalo. Ang tatlong mid-grade heaven opening realm ay biglang sumalakay, at naramdaman na lamang ni Yang Kai ang paghigpit ng kanyang balat bilang isang mahusay. Nabalot siya ng krisis. Kahit na ang mga pag-ataking ito ay hindi nakatutok sa kanya, sa harap ng gayong kapangyarihang sumisira sa mundo, ang resulta lamang ay sapat na upang patayin siya kaagad. Sa kritikal na sandaling ito, isang banayad na puwersa ang bumalot sa kanya at itinulak siya palayo. Paanong hindi malalaman ni Yang Kai na ito ang Lady Boss na nagpoprotekta sa kanya sa kritikal na sandaling ito? Mabilis na nagbago ang eksena sa harap niya, at nang huminto, 12-12 kilometro na ang layo niya. Pagtingin sa paligid, halos lumuwa ang mga mata ni Yang Kai sa kanilang mga socket nang makita niya na ang lugar kung saan nakatayo ang Lady Boss ay nabalot ng malaking liwanag. Sa loob ng liwanag na ito, isang marahas na puwersa ang nagngangalit, na ginagawang imposibleng makita ang figure ng Lady Boss. Isa laban sa tatlo, si Yang Kai ay nasa isang ganap na kawalan, ngunit sa kritikal na sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang Lady Boss ay nagligtas pa rin ng bakas ng kanyang lakas upang protektahan siya, kaya paano niya haharapin ang gayong nakakatakot na pag-atake? Mabilis na nawala ang liwanag, na nagpapakita ng puting figure na nakatayo sa kawalan. Kitang-kita ni Yang Kai ang isang bakas ng dugo na umaagos mula sa sulok ng bibig ng Lady Boss. Ang maitim na pulang mantsa ng dugo na ito ay sumakit sa mga mata ni Yang Kai na parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso, na naging sanhi ng kanyang pagkayam ng kanyang mga kamao at panginginig. Kung hindi dahil sa kanyang pagprotekta sa kanya, hindi sana nasugatan ang Lady Boss. Bagamat nakakatakot ang mga pag-atake ng tatlong iyon, madali sana silang naiwasan ng Lady Boss. Junior, may mood ka pa bang magmalasakit sa iba sa panahong ganito? Isang matandang boses ang nagmula sa gilid. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita na si Elder Yu ng Tempest Auction House ay nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanya ng masama. Noong marahas kang kumilos sa Fangyun Auction House ko, naisip mo ba na mangyayari ang sitwasyon ngayon? Kahit na si Elder Yu ay isa ring mid-grade heaven opening realm, nasa 4th grade pa rin siya. Walang malaking pagkakaiba kung lumahok siya sa labanan kasama ang Lady Boss o hindi, kaya hindi siya nakilahok at direktang dumating upang humanap ng gulo kay Yang Kai. Dati, binugbog at napahiya siya dahil sa brat na ito sa harapan niya. Bagamat kinasusuklaman ni Elder Yu ang Lady Boss dahil sa pagiging mabisyo at walang awa, ang kanyang impresyon kay Yang Kai ay hindi rin masyadong maganda. Ngayong may pagkakataon na siya, paano niya ito pakakawalan? Matanda, dapat ay nagagalak ka na hindi ka pinatay ng Lady Boss noon. Ngayon, talagang naglagay ka ng napakasamang bitag. Sa sandaling makatakas ang Lady Boss ay ang oras na mamatay ka. Nagngangalit si Yang Kai at tinitigan siya ng masama. Malamig na tumawa si Elder Yu. Hindi ko alam kung makakatakas siya, ngunit natatakot ako na hindi mo ito makikita, dahil mamamatay ka sa aking mga kamay. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang inabot ni Elder Yu ang isang kamay kay Yang Kai, pagkatapos ay bigla itong kinuyam. Kasunod ng kanyang mga galaw, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang puwang sa kanyang paligid na nakakabaliw na pumipilit sa kanya, na para bang gusto siyang durugan ng alikabok. Sa kritikal na sandali na ito, nagmamadali niyang isinaaktibo ang Law of Space at nag-flash out. Malinaw na hindi ito naisip ni Elder Yu. Nang makitang tumakas si Yang Kai, hindi niya maiwasang magulat. Pagkatapos, siya ay lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Gusto kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan, ngunit sino ang nakakaalam na hindi mo ito pahalagahan? Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay maaari mong dahan-dahang mag-enjoy. Paglingon niya, nakita niya ang isang figure na mabilis na nagmamadali sa hangin. Si Yang Kai, na nakatakas lang. Sumimangot si Elder Yu, ngunit hindi siya hinabol. Pagkatapos ng lahat, iyon ang larangan ng digmaan ni na Madam Lan, Chijin, at ng iba pa. Ayaw niyang makisali ng ganoon kadali. Gayunpaman, napatawa siya sa mga aksyon ni Yang Kai.
Ang brat na ito mula sa Emperor Realm ay talagang gustong makialam. Naghahanap ba siya ng mamatay? Nag-aalala ang ekspresyon ni Yang Kai. Matapos makatakas mula sa mga kamay ni Elder Yu, nagmamadali siyang pumunta sa larangan ng digmaan. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Lady Boss, o kung ano ang ginawa nito para akitin ang galit ng napakaraming tao, ngunit isa laban sa tatlo, tiyak na hindi siya kalaban. Kung matutulungan niya itong alisin ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, tiyak na makakatulong ito na mabawasan ang pressure sa Lady Boss. Marahil ay maaari pa niyang baguhin ang sitwasyon. Ang kanyang sariling lakas ay walang silbi sa isang labanang tulad nito. Sa halip, magiging pabigat siya sa Lady Boss. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang trump card sa kanyang kamay. Golden Miading Plume. Noon, binigyan siya ni Miameng ng 3 gintong balahibo. Ginamit niya ang isa sa Golden Crow Divine Palace para patayin ang malaking Golden Crow na peke ang pagkamatay nito. Gumamit siya ng isa sa Lady Boss, na nagdulot sa kanya ng maliit na pinsala. May natira pa na hindi niya nagamit. Maaaring masugatan ng Miameng Golden Plumes ang Lady Boss. Kung ginamit niya ito sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, maaari niyang masaktan man lang ang kabilang partido. Kung sinuswerte siya, baka mapatay pa siya. Sa oras na iyon, natural na mababago niya ang sitwasyon. Sa pag-iisip na ito, hindi niya pinansin si Elder Yu at nagmamadaling pumunta sa larangan ng digmaan. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan niyang kay na ang kanyang pag-iisip ay masyadong simple. Sa larangan ng digmaan, lumilipad-lipad ang mga figure, namumulaklak ang mga lihim na pamamaraan at mga lihim na kayamanan, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay lumipad sa lahat ng direksyon. Hindi pa banggitin ang paggamit ng Miameng Golden Plumes para palihim na atakehin ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi man lang niya makuha sa loob ng 10 lin ito. Ilang pag-atake ang nabawi ng resulta ng kapangyarihang iyon. Pagtingin niya, nakita niyang naabala ang Lady Boss sa kanyang mga kilos. Dehado na siya, at ngayon ay nahihirapan siyang harapin ito. Si Yang Kai ay nababalisa. Muli niyang nilinggan ang kinatatayuan ng Lady Boss. Bahagya niyang binabantayan ang lawa kung saan naroon ang Yang Fin. Malinaw, pinoprotektahan niya si Lao Bai, na nasa bingit ng paglusob. Bagamat ang Lady Boss ay nag-set up ng isang formation sa paligid ng lawa na maaaring hadlangan ang ilan sa mga pagbabago sa enerhiya, ang labanan sa pagkakataong ito ay lubhang mapanganib. Kahit na may porma sayon, hindi nito napigilan ng buong lakas. Dahil din dito ay medyo napigilan ang Lady Boss at hindi makalabas ng todo. Sa kabilang banda, si Chi Jin at ang iba pa ay walang pag-aalinlangan, at ang bawat galaw nila ay nakamamatay. Lao Bai, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Kung matagumpay na makakalusot si Lao Bai sa oras na ito, tiyak na magkakaroon ng malaking tulong ang Lady Boss. Sa oras na iyon, kahit na ang kaharian ni Lao Bai ay hindi matatag, magagawa niyang itali ang isang kaaway at maibsan ang kasalukuyang krisis ng Lady Boss. Gayunpaman, ang pagpasok sa Heaven Opening Realm ay lubhang mapanganib. Maaabala si Lao Bai, kaya magtagumpay pa kaya siya. Sa likod niya, may aura na bumungad sa kanya. Nang hindi na kailangang lumingon pa, alam niyang kay na si Elder Yu ay naglalakad na patungo sa kanya, hakbang-hakbang. Matagal ko nang narinig na may malasakit si Madam Lan sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon ay tila totoo na. Napakapalad ng mga manggagawa ng First In na magkaroon ng isang tindera na tulad ni Madam Lan. Malakas na sigaw ni Elder Yu habang naglalakad. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 3978. Trump Card. Habang nagsasalita si Elder Yu, nakarating na siya ng 1.5 milya ang layo mula sa lawa. Sinulyapan niya ang lawa na umuusok sa mga ulap at ambon at sinabing, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay si Bai Qi ay nasa loob, tama ba?" Ang kanyang boses ay hindi malakas o mahina, sapat lang para marinig ito ng malinaw ng Lady Boss, na nasa gitna ng matinding labanan. Dahil nalaman nila na kailangan ni Lao Bai ang Yang Qi para makasulong sa Heaven Opening Realm, hindi mahirap hulaan kung sino ang nasa formation. Kukunin ko na ngayon ang buhay ni Bai Qi. Lan Yuroo, tingnan natin kung paano ka pipili. Sigaw ni Elder Yu. Kasuklam-suklam. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay duguan. Ang matandang ito ay halatang nakita na ang Lady Boss ay pinipigilan sa sandaling ito. Ayaw niyang magdulot ng labis na kaguluhan sa labanan at makagambala sa pagsulong ni Lao Bai, kaya sinabi niya ang mga salitang ito. Kapag nasabi na ang mga salitang ito, tiyak na maaabala nito ang estado ng pag-iisip ng Lady Boss. Bukod dito, kung talagang gumawa siya ng hakbang, maliban kung pinigilan siya ng Lady Boss, walang makakapagprotekta sa kaligtasan ni Lao Bai.
Kapag naabala ang Lady Boss, tiyak na magiging mas malala pa ang sitwasyong mahirap na. Sa isang labanan ng buhay at kamatayan, ang mananalo ay kukunin ang lahat. Ano ang pagkakaiba ng kasuklam-suklam at marangal? Malamig na tiningnan ni Elder Yu si Yang Kai. Nagbago ang kanyang mga handsil, na nag-activate ng chi ng langit at lupa. Nanatili ang aura ng World Force sa paligid niya. Kung titignan ang kanyang posture, tila bambahin na niya ang pagkakabuo ng lawa. Hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya. Ang susi sa sitwasyon ngayon ay ang Laobay. Kung matagumpay na makakasulong si Laobay, ang Lady Boss ay maaaring ganap na makawala sa mga pagpigil at labanan ang tatlong tao nang walang pagpipigil. Sa oras na iyon, sasali si Laobay sa labanan. Kahit na hindi siya manalo, magkakaroon siya ng lakas upang protektahan ang kanyang sarili. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, hindi niya maaaring hayaan ang matandang aso na pinangalan ng Yun na sirain ang plano ni Laobay. Sa pag-iisip nito, kumislap ang anyo ni Yang Kai, at sinunggaban niya si Elder Yu na parang gulat na sisni. Tumayo si Elder Yu, ang kanyang ekspresyon ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon. Tinitigan niya ang figure ni Yang Kai na sumugod sa kanya, at may mahinang panunuya sa kanyang mga mata. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Nililigawan mo si kamatayan. Nang matapos siyang magsalita ay itinaas niya ang palad niya at itinulak pasulong. Ang bilis ng hampas ng palad na ito ay masasabing napakabagal. Gayunpaman, habang ang hampas ng palad na ito ay itinulak palabas, parang isang buong mundo ang nagdiin dito. Habang ang puwersa ng palad ay tumulak pasulong, ang nakapalibot na espasyo ay nabasag, at ang lahat ay naging alikabok. Si Yang Kai, na nagmamadaling sumulong ng napakabilis, ay tila bumangga sa isang hindi nakikitang pader sa isang iglap. Ang kanyang matinding paggalaw ay nauwi sa matinding katahimikan, at nang umalangaw ang isang malakas na putok, ang kanyang mga panloob na organo ay gamulong ng paulit-ulit, at ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi siya umatras. Inabot niya at hinawakan ang Black Dragon Spear sa hangin. Inipon ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan, mabangis niyang itinulak ang sibat pasulong. Ang mysterious martial Dao True Intent ay nananatili sa dulo ng sibat. Sa dulo ng sibat, may itim na butas na kasing laki ng kamao na kumikislap bago nawala. Bahagyang itinaas ni Elder Yu ang kanyang kilay, na medyo nagulat. Naisip niya na sa paglilinang ni Yang Kai, siya ay magiging alabok sa isang iglap. Sinong mag-aakala na masasaktan lang siya? Bukod dito, ang kapangyarihang inilabas mula sa sibat na ito ay tila hindi isang bagay na maaaring ipakita ng isang tao mula sa Emperor Realm. Napakatalas ng paningin ni Elder Yu, at sa isang sulyap, masasabi niya na ang sibat sa kamay ni Yang Kai ay hindi ordinaryong bagay. Ang Black Dragon Spear ay isang regalo mula sa Giant God Spirit na si Ada. Hindi alam ni Yang Kai kung sino ang nagpino ng sibat na ito, ngunit sa pamamagitan ng kanyang Dragon Vein, malinaw niyang naramdaman na ang sibat na ito ay napino mula sa gulugad ng isang adultong dragon. Nang tumama ang sibat, lumitaw ang itim na dragon, at umalangaw ang dagandong ng dragon, niyanig ang mundo. Ang ganitong uri ng sibat ay isang top-notch artifact kahit na sa labas ng universo na ito, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, hindi niya naipakita ang buong kapangyarihan nito. Napuno ng dragon pressure ang hangin, at gumagala ang Black Dragon. Nagulat si Elder Yu, at nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi sinasadyang sumigaw. Isang artifact ng dragon. Hindi siya nabigla sa lakas ng sibat ni Yang Kai, ngunit dahil ang maliit na brat na ito ay talagang mayroong isang mahalagang artifact. Kung ito ay kumalat sa mga tainga ng Dragon Race, paano siya binitawan ng Dragon Race ng ganoon kadali? Sa isang sandali, kahit ang kaunting kasakiman sa kanyang puso ay nawala. Kahit na ibinigay sa kanya ang gayong sibat, hindi siya maglalakas loob na tanggapin iyon. Maliban na lang kung hindi niya ito ginamit sa harap ng iba sa hinaharap, darating ang Dragon Race na kakatok sa kanyang pinto maya-maya. Sa oras na iyon, kahit ang Fangyon Blessed Land ay hindi siya mapoprotektahan. Ang mangmang ay walang takot, ang mangmang ay walang takot. Nagtaka si Elder Yu sa kanyang dila. Sa pagtingin sa buong 3,000 mundo, sino mang may kaunting kaalaman ay hindi gagamit ng ganoong artifact. Si Yang Kai, mula sa Emperor Realm, ay talagang nangahas na kunin ito at gamitin. Kung ito ay hindi kamangmangan, kung gayon, sa kanyang pag-iisip, bahagyang hamin na din ang lakas ng hampas ng palad na iyon. Ang sibat ni Yang Kai ay tumulak pasulong, at sa momentum, itinulak pasulong ang 100 zang, direktang sumugod sa isang lugar na 30 zang ang layo kay Elder Yu. Gayunpaman, ito ang limitasyon. Nagbago muli ang mga handsil ni Elder Yu, at huminto ang momentum ni Yang Kai. Siya ay naayos sa pwesto ng isang malaking puwersa, at kahit anong pilit niya, hindi na siya makasulong pa. Kung gusto mong mamatay,
tutuperin muna ng matandang master na ito ang hiling mo. Malamig na bumantong hininga si Elder Yu, at tumingin kay Yang Kai nang may mapanuksong tingin. Itinaas niya ang isang palad at hinampaz ang ulo ni Yang Kai. Habang bumababa ang palad na ito, isang malabo na asol na kamay na gawa sa Yuan Chi ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yang Kai, dumidiin pababa patungo sa kanya. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, biglang ngumisi si Yang Kai sa kanya. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Elder Yu. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito, ang kanyang puso ay nasa mataas na alerto, na para bang may napakasamang mangyayari. Sa sumunod na sandali, nakita niyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at bumaril ng isang sinag ng gininto ang liwanag. Sa loob ng gintong liwanag na iyon, tila may balahibo na isang talampakan ang haba, at isang napakalaking masamang aura ang bumungad sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elder Yu, at tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang ginaw mula ulo hanggang paa, at nang hindi nag-iisip, itinulak niya ang kanyang lakas upang bumuo ng isang solidong layer ng proteksyon sa paligid ng kanyang sarili. Kasabay nito, mabilis siyang umatras, naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila ni Yang Kai. Habang nagniningning ang gininto ang liwanag, biglang lumitaw ang isang dambuhalang gintong pheasant, matayog sa pagitan ng langit at lupa. Nang lumitaw ang golden pheasant na ito, ang buong secret realm ay nanginig, na parang hindi nito kayang tiisin ang napakalaking aura ng golden pheasant na ito. Nanginginig ang mga mata ni Elder Yu habang nakatitig siya sa gintong ibon. Isang pangalan na magpapaputi sa mukha ng sinuman ang sumagi sa kanyang isipan, at hindi niya sinasadyang sumigaw. Mie Meng, maging si Chi Jin at ang iba pa, na lumalaban sa Lady Boss, ay nagulat. Ang matandang iyon, si Ling Changkyo, ay halos tumalikod at tumakbo palayo. Mie Meng. Kahit na sa 3,000 kaharian, ito ay isang nakakatakot na hayop na may kilalang reputasyon. Ang isang nasa hustong gulang na si Mie Meng ay isang pag-iral na maaaring magkapit-balikat na may high-grade heaven opening realm. Bagamat hindi ito na-rank na kasing taas ng mga dragon at phoenix, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng ilang mid-grade heaven opening realm. Kung galitin nila ito, maaari nitong durugan silang lahat hanggang sa mamatay sa isang paghampas ng mga kuko nito. Kahit anong isipin nila, hindi nila maintindihan kung bakit lalabas dito si Mie Meng. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng lahat na hindi ito ang totoong Mie Meng, ngunit isang divine technique ni Mie Meng. Si Chi Jin at ang iba ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, si Elder Yu ay natakot sa kanyang talino. 4th grade heaven opening realm lang siya, kaya paano niya mahahadlangan itong divine technique ni Mie Meng? Kahit na tumakas siya sa sandaling naramdaman niyang may mali, hindi pa rin siya nakaramdam ng ligtas. Nang sumulpat si Mie Meng, walang pakialam ang mga mata niya, parang wala siyang pakialam. Walang pakialam niyang tinitigan si Elder Yu, pagkatapos ay iniunat ng bahagya ang kanyang leeg paarap at hinaplos ang kanyang tuka, tulad ng isang maliit na sisiw na kumakain ng uod. Ang mabilis na umatras na Elder Yu ay ang uod na binanggit ni Mie Meng. Nagkaroon ng malaking takot sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sumigaw si Elder Yu, "Iligtas mo ako." Walang makapagligtas sa kanya. Walang sino man ang umasa na ang buhay ni Elder Yu ay nasa panganib kapag hinarap niya sina Yang Kai at Bai Chi. Si Chi Jin at ang iba ay nakatutok lahat sa Lady Boss, kaya walang sino man ang nagkaroon ng oras para tumulong. At saka, huli na ang lahat. Sa isang halik mula kay Mie Meng, si Elder Yu, na tumakas ng 10 li palayo, ay biglang tumigil. Nakayuko ang kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay parang impos na lobo. Bumaba ang aura ng isang mid-grade heaven opening realm sa bilis na nakikita ng mata. Sa sandaling ito, isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang dibdib at tiyan, halos kunin ang kanyang buong katawan. Kitang-kita ng isa ang nanginginig na laman sa sugat. Ang ganitong uri ng pinsala ay masasabing nakamamatay. Gayunpaman, ang isang mid-grade heaven opening realm ay may masiglang sigla. Hanggat may mga angkop na kondisyon, hindi imposibleng makabawi. Gayunpaman, kahit na naroon pa rin ang pisikal na katawan ni Elder Yu, walang aura ng espiritu sa sirang katawan na iyon. Isang malungkot na sigaw ang nagmula sa kabilang panig. Boses iyon ni Elder Yu. Tumangala si Yang Kai at hindi maiwasang pikit ang kanyang mga mata. Nakita niyang ibinoka ni Mie Meng ang kanyang bibig at lumunok ng malabong figure. Malinaw na nakita ni Yang Kai na ang malabong figure ay ang spirit avatar ni Elder Yu. Ang eksenang ito ay nagpasaya at nagpasindek kay Yang Kai. Ang lakas ng halik ni Mie Meng ay hindi lamang nawasak ang kalahati ng pisikal na katawan ni Elder Yu, ngunit maging ang spirit avatar ni Elder Yu ay natusok at malapit ng isubo sa kanyang tiyan. Hindi pinansin ang malungkot na pakiusap ni Elder Yu, nilunok ni Mie Meng ang spirit avatar sa kanyang tiyan.
Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Yang Kai. Ang kanyang malaking katawan ay biglang bumagsak, naging mga butil ng gintong liwanag na naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Ngumisi si Yang Kai, medyo nakaramdam ng sakit. Ang huling Miameng Golden Plume ay ginamit ng ganoon. Noong una ay gusto niyang gamitin ito para harapin si Ling Changqiu o Yu He para mabawasan ang pressure sa Lady Boss, ngunit sa huli, ginamit niya ito kay Elder Yu. Hindi masasabing saya yon. Kung hindi niya ito gagamitin kay Elder Yu, tiyak na nasa panganib si Lao Bai. Pero ngayon, hindi na talaga niya matulungan ang Lady Boss. Umaasa lang siya na si Lao Bai ay mabilis na sumulong. At saka, naramdaman niyang tila minamaliit niya ang lakas ng Lady Boss. Ang isang 4th grade Heaven Opening Realm ay hindi makatiis kahit isang suntok ni Miameng. Kakayanin ba ito ng isang 5th grade Heaven Opening Realm? Ito ay malamang na magtatapos sa parehong paraan. Kung gayon, anong uri ng lakas ng pakikipaglaban ang mayroon ng Lady Boss, na makatiis sa pag-atake ni Miameng at nagkaroon lamang ng maliit na pinsala? Paglingon niya, ang orihinal na walang katiyakang sitwasyon ay binaliktad ng Lady Boss. Magkabilang panig ay pantay-pantay. Bukod dito, ang mga taong iyon ay binibigyang pansin din si Yang Kai habang nakikipaglaban sa Lady Boss. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Alam niyang nag-iingat sila sa nakakatakot na pag-atake ni Miameng, kaya naman panay ang atensyon nila sa mga galaw nito. Hindi nila alam na si Miameng Golden Plume na pala ang huli. Inikat niya ang kanyang mga mata, ang mga labi ni Yang Kai ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Hakbang-hakbang, naglakad siya patungo sa larangan ng digmaan. Oo nga, habang papalapit siya, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Chijin, ngunit nabigla sina Ling Changqiu at Yu He. Anong kinakatakutan mo? Sa kritikal na sandali, galit na sumigaw si Chijin. Ang lakas ng brat na ito ay mahina. Paano kung kaya pa niyang ipatawag si Miameng? Ni hindi siya makalapit sa larangan ng digmaan. Hindi naman siya threat. Martial Peak, Kabanata 3979. Mga pagsisikap na nasayang. Ang mga salitang ito ay tumama sa pako sa ulo, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag sina Ling Changqiu at Yu He. Akala nila ay makatwiran ang mga salita ni Chijin. Paano kung ma-activate ulit ng batang iyon ang divine technique ni Miameng? Hindi man lang siya makalapit sa larangan ng digmaan, kaya sinong matatakot sa kanya? Ngayon lang nila naintindihan kung bakit paulit-ulit na sumugod si Yang Kai sa larangan ng digmaan gamit ang lakas ni Bian. Kaya ito ay dahil dito. Hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding takot. Kung pinahintulutan nila siyang lumapit sa isang angkop na distansya sa oras na iyon, kung gayon ang mamamatay ay maaaring hindi si Elder Yu, ngunit sila. Wala silang kumpiyansa na labanan ang atake ni Miameng. Nang mag-isip sila hanggang dito, hindi na sila nagpigil pa, at ang marahas na lakas ay walang kabuluhan. Sa himpapawid, ang malambot na latigo ng Lady Boss ay naglalaman ng tunog ng hangin at kulog. Sa bawat oras na iniindayog niya ito, tataas ang hangin at kumukulog, at ang latigo ay gagawa ng patong-patong na mga larawan. Hindi lang niya pinrotektahan ang sarili, pinrotektahan din niya ang lugar kung saan nasa likod niya si Senior Bai. Gayunpaman, kahit na siya ay malakas, hindi niya lubos na maipakita ang kanyang lakas dahil sa kanyang maraming pag-aalinlangan. Ang sitwasyon na nabaligtad dahil sa hindi inaasahang pagkilos ni Yang Kai ay muling nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Halos mahati ang mga mata ni Chijin at ng iba pa dahil sa galit, at ipinakita nila ang pagkabalisa at hindi makapaniwalang mga ekspresyon. Sinubukan na nila ang lahat ng kanilang makakaya upang labis na tansyahin ang lakas ng Lady Boss, ngunit pagkatapos lamang nila talagang labanan siya ay napagtanto nila na minamaliit pa rin nila siya. Ang 6th grade at 5th grade cultivator ay talagang nakipaglaban ng napakahirap sa palagay na ang Lady Boss ay magagamit lamang ng 70% ng kanyang lakas. Kung lumaban siya ng buong lakas, baka hindi talaga siya mapapantayan ng 3. Ang ekspresyon ni Chijin ay labis na hindi maganda tingnan, at siya ay sumigaw ng malakas. Malamang na ang asong ito ay uusad sa 7th grade sa loob ng ilang araw. Kung hindi natin siya papatayin dito ngayon, maaari na lamang nating hintayin ang kamatayan. Sa sandaling magsalita siya, nagsikip ang mga balintataw ni Ling Changqiu at Yu He. Tama, 1,000 taon na ang nakalilipas, itong babaeng nauna sa kanila ay nasa 6th grade. Dahil sa pagkamatay ng nag-iisang tao, umagos ang dugo na parang mga ilog at bangkay na bomb-alot sa buong mundo. Makalipas ang 1,000 taon, imposibleng nasa iisang lugar pa rin siya. Malamang na hindi siya malayo sa pagsulong sa 7th grade. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagawa niyang magdulot ng isang napakalaking pagpatay sa 3,000 mundo. Kung talagang umabot siya sa 7th grade Heaven Opening Realm, sino ang makakapigil sa kanyang paghihiganti? Sa makatuwid,
Nang matapos magsalita si Chijin, silang tatlo ay hindi na nang ahas na magpigil, at ginamit nilang lahat ang kanilang mga trumpeta para salakayin ang Lady Boss. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang misteryosong pagbabago-bago sa lawa na protektado ng forma sayon sa likod ng Lady Boss. Ang pagbabago-bago ay lubhang kakaiba, na parang isang bagong mundo ang dahan-daang isinilang, na parang isang sinaunang dakilang nilalang ay lumilikha ng isang bagong mundo. Hindi maganda. Muling nagbago ang ekspresyon ni Chijin, at tumingin siya sa direksyon ng lawa na may seryosong ekspresyon. Kung gayon si Bai Qi ay malapit ng sumulong. Lahat sila ay heaven-opening powerhouses, kaya natural na hindi sila pamilyar sa pagbabagong ito. Ito ay nakagugulat ang paggalaw ng katawan ng isang cultivator na naghahati sa kalangitan at naghahati sa kalangitan. Sa sandaling ito, mayroon pa ring porma sayon na nagpoprotekta sa lawa, ngunit kumakalat pa rin ang mga alon. Malinaw na ang pagsulong ni Bai Qi sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Ang malaking kaguluhan na dulot ng pagsulong ay nangangahulugan na ang grado ng Heaven Opening Realm na kanyang natamo ay hindi magiging mababa, na naaayon sa impormasyong narinig nila noon. Ginamit nila ang 5th grade Yang Qi para akitin ang Lady Boss at ang iba pa dito, kaya natural na alam nila na si Lao Bai ay uusad sa 5th grade Heaven Opening Realm. Kung matagumpay na umaban si White Seventh sa panahong ito, paano pa sila magkakaroon ng magandang buhay? Agad na sumigaw si Chijin. Miss Yuhi. Tahimik na naunawaan ng magandang babae at mabilis na umalis sa larangan ng digmaan na may pagkukunwari. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay nagmamadali patungo sa lawa, naiwan sina Chijin at Ling Changqiu upang labanan ang Lady Boss, at ang pressure sa kanila ay tumaas ng husto. Kumikislap ang figure ni Yuhi habang mabilis itong lumalapit sa lawa. Nakita ni Yang Kai ang eksenang ito at labis siyang nabalisa. Nang hindi nag-iisip, hinaranggan niya ang kanyang dinadaanan gamit ang kanyang sibat at itinutok ito sa harap. Itinago niya ang kanyang lakas at galit na sumigaw. Kung maglakas loob kang lumapit, papatayin kita ng walang awa. Ito ay katawa-tawa para sa isang tao mula sa Emperor Realm na magsabi ng mga ganoong salita sa harap ng 5th grade Heaven Opening Realm, ngunit ginamit niya talaga ang Miameng Divine Technique para pumatay ng 4th grade Heaven Opening Realm, kaya natakot si Yu at nagpadala ng palad, hampasin si Yang Kai. Ang hampas ng palad na ito ay isang pagsubok lamang, at hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Natatakot siyang ipatawag muli ni Yang Kai si Miameng. Si Yang Kai ay walang natitirang Miameng Golden Plume. Ang babala kanina ay pagpapakita lamang ng lakas. Sa pagharap sa hampas ng palad na ito, hindi siya makaiwas o makalaban. Ang kanyang bibig ay puno ng kapitan, at sa likod niya ay si Lao Bai, na malapit ng makalusot. Nakapanganga na lang siya at nagpakawala ng sibat. Sa isang malakas na boom, iniluwan ni Yang Kai ang isang subo ng dugo at lumipad pabalik. Ang kanyang katawan ay nasa himpapawid, at hindi mabilang na mga tunog ng pagbitak ng mga buto ang maririnig. Kahit na ang pag-atake ng 5th grade Heaven Opening Realm ay isang pagsubok lamang, hindi ito isang bagay na kakayanin niya. Malubhang nasugatan siya nitong hampas ng palad. Yun natuwa siya nang makita niya ito. Paanong hindi niya malalaman na wala ng trump card si Yang Kai? Kung kaya pa niyang ipatawag si Miameng, wala siya sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Hindi siya nagdalawang isip at sumugod, mabilis na nakarating sa gilid ng lawa. Muli niyang itinaas ang kanyang payat na kamay, humarap kay Lao Bai, at naghanda sa paghampas. Ang lakas ng loob mo. Narinig ang galit na dagandong ni Yang Kai, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang mga sugat at bumalik. Sa harap ng Black Dragon Spear, isang kamao ang laki ng itim na bola ng enerhiya na naglalaman ng kapangyarihang lipulin ang lahat ng bagay sa mundo ang lumipad. Tiningnan ito ni Yuhi ng malamig, at ang kabilang kamay niya ay nakabuo ng selyo. Isang misteryosong kapangyarihan ang nananatili sa kanyang mga daliri. Gayunpaman, bago niya maituro ang daliring ito, siya ay nasa kawalan ng ulirat, nakatingin sa harapan. Si Yang Kai, na may gusot na buhok at puno ng dugo, ay unti-unting sumanib sa isang figure sa kanyang memorya mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Tinggayo. Si Yuhi ay tumawag na may nanginginig na boses. Dati, hindi binigyang pansin ni Yuhi si Yang Kai. Kung tutusin, siya lang ang Emperor Realm, paano siya mapapansin nito? Sa pagkakataong ito, naparito lamang siya para ayusin ang sama ng loob mula sa nakaraan. Kahit na ngayon lang niya sinaktan si Yang Kai, hindi siya tumingin sa kanya ng diretso. Ngunit sa sandaling ito, nabigla siya nang makitang ang taong ito mula sa Emperor Realm ay katulad ng isang taong kilala niya sa nakaraan, lalo na ang gusot na buhok at puno ng dugo, ngunit patuloy pa rin sa pagsulong ng buong tapang. Ganito din ang itsura nung taong yun dati. Ang tumbling na alaala ay sumakit sa kanyang puso, at ang mga kamay ni Yuhi ay huminto.
Lady Yuhi, mag-ingat ka. Biglang narinig ang sigaw ng alarma ni Chijin, na nagpabalik sa kanya mula sa malayong mga alaala. Nang makaramdam siya ng matinding panganib, isang mabangis na chi ang tumawid mula sa likuran. Ito ay ang Lady Boss, nang makitang siya ay dumating upang manghimasok sa pagsulong ni Lao Bai, iniwan sina Chijin at Ling Changkyo, at direktang sumugod sa kanya. Nililigawan mo si kamatayan. Galit at masaya si Ling Changkyo sa parehong oras. Nagalit siya na pinili ng Lady Boss na protektahan ang kanyang mga nasasakupan sa sandali ng buhay at kamatayan, na inilantad siya pabalik sa kanila. Hindi ba niya inilagay siya at si Chijin sa kanyang mga mata? Masaya siya dahil sa ganitong paraan, makakaatake sila ni Chijin nang walang takot. Kahit na hindi namatay ang Lady Boss, siya ay malubhang masugatan. Nagkatinginan sila at nakita sa mga mata ng isa't isa ang intensyon ng pagpatay. Hindi sila nagpapigil, at dalawang divine technique ang sumabog patungo sa Lady Boss. Nagkaroon ng isang marahas na pagsabog, at ang langit at lupa ay nanginag. Nagkaroon ng mahinang pag-ungol, at isang malungkot na sigaw. Ang mundo ay tahimik, at tanging ang tunog ng mabibigat na paghinga ni Yang Kai ang umalangaw sa mga tainga ng lahat. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pagkakabuo ng lawa, at ang maliit na lawa ay tila naging tanging pokus sa lugar na ito. Lumipad si Yuhi palabas, ang balat sa kanyang likod na punit bukas. Paanong ang Wind and Thunder Whip ng Lady Boss ay napakadaling makatiis. Ang latigo na ito ay halos mapunit ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung ikukumpara, ang Black Dragon Spear ni Yang Kai ay hindi nagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Sa kabutihang palad, kinailangan ng Lady Boss na ilihis ang kanyang atensyon para harapin ang mga pag-atake ni Chijin at Ling Changkyo, kaya hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa latigo na ito. Kung hindi, si Yuhi ay nasa matinding panganib. Gayunpaman, ang mukha ni Yuhi ay mapatla, at ang kanyang chi ay pabago-bago. Takot na takot siya, hindi mas magaling si Yang Kai. Nang sinabugbog si Yuhi, siya ay tinamaan ng atake ni Lady Boss, at ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Lumipad siya pabalik ng 12-12 milya bago niya mapatatag ang sarili. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasa kaguluhan, at siya ay naghahabol ng hininga. Si Chijin at Ling Changkyo ay hindi tumingin kay Yuhi, ni wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Yang Kai. Ang kanilang mga mata ay parang mga linte na nakakulong sa Lady Boss. Sa sandaling ito, maraming mga transparent na kalasag na hugis brilyante ang lumilipad sa paligid ng Lady Boss, at puno sila ng mga bitek. Nang tumigil ang lahat, nabasag ang mga kalasag na iyon, at ang Lady Boss ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Siya ay malinaw na nasugatan, ngunit siya ay ganap na hindi alam. Nakatutok ang magagandang mata niya sa lawa. Crack! Isang malutong na tunog ng pag-crack ang pumasok sa tainga ng lahat. Lahat ng bagay sa mundo ay nabuhay muli mula sa isang walang pag-unlad na estado. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at ganoon din ang Lady Boss. Nagpakawala ng mahabang hininga sina Chijin at Ling Changkyo, at napatulala si Yuhi kay Yang Kai. Crack! Sunod-sunod na umalangaw ang magagandang tunog ng crack. Sa loob lamang ng 3 maikling paghinga, lumitaw ang maliliit na bitek sa hanay na personal na itinayo ng Lady Boss upang protektahan ang lawa. Total wala namang nagbabantay. Paano nito mahahadlangan ang buong lakas na pag-atake ni Yuhi? Sa isang pag-crash, ang hanay ay gumuho, at ang mga ulap ay agad na sumangga, na nagpapakita ng isang figurine na nakaupo sa ilalim ng lawa. Naka-cross-legged si Lao Bai. Ang baleful Yang Chi na orihinal na umiral sa ilalim ng lawa ay wala na doon. Halatang hinigop at pino niya ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Yin-Yang 5 Elements Force sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan, at ang anino ng isang mini-universe world ay kumikislap sa kanyang likuran, na parang maaari itong gumuho anumang oras. Itinaas ni Lao Bai ang kanyang ulo upang tingnan ang Lady Boss, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang mapait na ngiti. Gumalaw ang mga labi niya na parang may gustong sabihin, pero sa huli, wala siyang nasabi. 1,000 taon ng paglilinang, para lamang sa sandaling ito. Isang habang buhay na pagsisikap, at lahat ng dati niyang pagsisikap ay nasayang. Nabalisa siya sa kritikal na sandali ng kanyang pagsulong, at mula pa ito sa 5th grade Heaven Opening Realm. Kahit na ginawa ni Lao Bai ang kanyang makakaya, hindi siya maaaring magpatuloy. Ilang sandali lang ay gumuho na ang mini-universe world sa kanyang katawan. Sa sandaling gumuho ang mini-universe world, ang Yin-Yang 5 Elements Force ay sesabog, at si Lao Bai ay tiyak na mamamatay sa isang trahedya na kamatayan. Tiningnan ng Lady Boss si Lao Bai sa ilalim ng lawa. Hindi napigilan ng malinaw na tubig ng lawa ang kanyang mga mata na humihingi ng tawad. Ang kanyang malinaw at matangkad na magagandang mata ay kulay abo sa sandaling ito, at naawa ito sa kanya.
Dahan-daang pumikit ang Lady Boss at huminga ng mahina. Nang muli niyang buksan ang mga ito, isang marahas na aura ang lumabas, at ang kanyang magandang buhok ay lumipad sa hangin. Lumingon siya para tingnan si Chi Jin at Ling Changkyo, at ang malamig na mga salita na makapagpapalamig ng kaluluwa ng isang tao ay lumabas sa kanyang bibig. Kung hindi kita papatayin, hindi ako asenso sa 7th grade heaven opening realm sa buhay na ito. Malaki ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Chi Jin at Ling Changkyo nang marinig nila ito. Sa sandaling ginawa ang gayong panunumpa ng demonyo sa puso, ito ay magiging isang hindi mapagkakasunduang sitwasyon. Martial Peak, Kabanata 3980. Baka maligtas ka pa. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Chi Jin at Ling Changkyo na magtaka kung tama o mali na sirain ang pagsulong ni Bai Chi. Kung pinahintulutan siya ng mga ito na umaban, maaaring napigilan niya ang Lady Boss at pinigilan itong gamitin ang buong lakas nito. Ngayon, si Bai Chi ay walang pag-asa na sumulong at tiyak na mamamatay. Galit na galit ang Lady Boss at wala ng pag-aalala. Ang Wind and Thunder Whip ay tumaas at hamampes kay Chi Jin at Ling Changkyo. Bagamat malubhang nasugatan ang Lady Boss, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa dati. Nang dumating ang latigo, isang nakakatakot na puwersa ang lumabas, na naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ni Chi Jin at Ling Changkyo. Sino ang maglalakas loob na harapin ang gayong marahas na pag-atake? Umiwas sila sa kaliwat kanan. Sa sobrang lakas, para bang binangga ang mundo. Sa ilalim ng latigo, gumuho ang lupa, at kahit isang malalim na marka ay lumitaw sa kawalan. Hindi ito maaaring ayusin sa mahabang panahon. Gayunpaman, bago pa mahabol ni Chi Jin at Ling Changkyo ang kanilang hininga, ang Wind and Thunder Whip ay muling hamampes, na tumawid sa kawalan. Nang inig ang puso ni Chi Jin. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano nakakakilabot ang tunay na lakas ng Lady Boss. Isa rin siyang 6th grade heaven opening realm. Naisip niya na kahit na ang Lady Boss ay mas malakas kaysa sa kanya, ang kanyang lakas ay limitado. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kapangyarihan ng dalawang latigo na ito, si Lan Yuro ay higit pa sa mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya. Isang malambot na latigo ang sumayaw sa hangin at kulog. Ang pinagsamang lakas ni Chi Jin at Ling Changkyo ay makakayanan lamang ito. Hindi man lang sila makalaban. Sila ay nasa isang malungkot na estado. Ang lupa ay puno ng mga bangin, at ang buong lihim na kaharian ay nanginginig. Nang walang anumang pagpigil, hindi na nagpigil ang Lady Boss. Sa ilalim ng puot ng langit, ang lihim na kaharian na ito ay hindi makatiis. Ilang sandali lang ay nabasag na ito. Halika at tumulong. Umungol si Chi Jin. Bumalik sa katinoan si Yuhi nang marinig niya ito. Tinitigan niya ng malalim si Yang Kai at mabilis na sumugod sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na sandali, maririnig ang mga dagandong. Ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay marahas, at ang kapangyarihan ng mundo ay nagbabago. 4 na figure ang walang katapusang naglaban sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos ng lahat, ang Yangtze Land na ito ay isang lihim na kaharian lamang. Paano nito makakayanan ang epekto ng labanan sa pagitan ng 4 na mid-grade heaven opening realm? Bukod dito, napakapangit ang layunin ng pagpatay sa Lady Boss. Hindi siya nagpigil. Sa isang maikling sandali, ang Yangtze Land ay nagsimulang masira, at ang magulong mga batas sa kalawakan ay naanod sa buong lihim na kaharian. Sa ganoong sitwasyon, hindi maaaring manghimasok si Yang Kai. Bagamat nag-aalala siya sa kalagayan ng Lady Boss, may limitasyon ang magagawa niya sa sandaling ito. Pinasok ni Yang Kai ang isang dakot ng spirit pill sa kanyang bibig at sumugod sa gilid ni Senior White. Habang tinatitigan niya si Senior White, umaawang ang bibig ni Yang Kai, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kahit na hindi pa niya matagal na kilala si Senior White, pareho sila ng ugali, at si Senior White ay maaaring ituring na unang tunay na kaibigan na nagkaroon siya sa labas ng universo. Naisip niya na sa pagkakataong ito, si Lao Bai ay aakyat sa langit at magiging sikat. Sinong mag-aakala na mahuhulog siya sa bangin sa krusyal na sandali? Ang bawat tao'y may kanya-kanyang kapalaran. Marahil ito ang aking kapalaran. Malungkot na tumawa si Senior White. Kahit na sinusubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang balanse sa loob ng kanyang katawan, paanong ang enerhiya ni Yin, Yang, at ng 5 elemento ay napakadaling mapawi. Nagrampa ang mga ito sa kanyang katawan, at pinagtibay at pinigilan nila ang isa't isa, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa lahat ng mga butas sa katawan ni Senior White, na naging dahilan upang siya ay tila lubhang miserable. Ano ang mga kahihinatnan? Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang tuyong labi at nagtanong. Kung magaan, masisira ang martial daw ko. Kung mabigat, masisira ang kaluluwa ko. Napangiti si Senior White. Kahit ano pa, natatakot ako na hindi ko na mapagsilbihan si Lady Boss sa hinaharap. Huwag ka masyadong mag-isip. Mapait na sinabi ni Senior White. Alam ko ang sarili kong mga bagay.
Habang nag-uusap ang dalawa, maririnig ang mga dagandong, at yumanig ang lupa. Sa huli, hindi nakayanan ng lihim na kaharian na ito ang mga pag-atake ng 4 na mid-grade Heaven Opening Realm, at tuluyan itong bumagsak. Nang masira ang lihim na kaharian, ang magulong spatial na enerhiya ay lumabas mula sa lahat ng direksyon. Kung ito ay isang ordinaryong tao mula sa Emperor Realm, wala silang magagawa kundi ang sumabay sa agos sa oras na ito. Gayunpaman, ang pagsama sa agos ay haantong lamang sa kapalaran na maalis sa isang spatial rift. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, at isinaaktibo niya ang Dao upang protektahan ang kanyang sarili at si Senior White habang sila ay nakatakas mula sa magulong kawalan. Nang tumangala siya, nakita niya na ang Lady Boss, Chi Jin, at ang iba pa ay umangkas na rin palabas ng Secret Realm. Ang Lady Boss ay sumulyap sa kanyang magagandang mga mata na nag-aalala, at nabuhayan lamang siya ng loob nang makita niyang hindi nasaktan sina Yang Kai at Senior White. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Chi Jin ay pangit, at ang kanyang puso ay dumudugo dahil sa sakit. Ang Yang Silang Land na ito ay isang lihim na kaharian ng kanyang Golden Rainbow State, at ang Yang Chi ay hindi mauubos. Sa pag-asa sa Yang Silang Land na ito, maaaring makamit ng Golden Rainbow State ang magagandang bagay sa hinaharap. Gayunpaman, sa labanan ngayon, ito ay ganap na nawasak. Paanong hindi siya nakakaramdam ng sakit sa puso? Gayunpaman, hindi ito ang oras para makaramdam ng dalamhati para sa Yang Silang Land na ito. Kung paano pakalmayan ang matinding galit nila Neuro o ang unang problemang kinailangan niyang harapin. Buti na lang at hindi lang sila ang dumating para maghayganti sa pagkakataong ito, kung hindi, magulo talaga. Agad siyang bumantong hininga at sumigaw. Elder Hai, kung hindi ngayon, kailan ka lilipat? Nang matapos siyang magsalita, isang liwanag ng espada ang tumawa mula sa malayo. Ang liwanag ng espada ay tila kayang basagin maging ang mga bituin sa harapan nito. Walang umasa na may mga katulong si Chi Jin at ang iba pa. Bukod dito, kung isasaalang-alang ang kapangyarihan ng pag-ataking ito, ang lakas ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Chi Jin. Hindi rin ito inaasahan ng Lady Boss at saglit na natigilan. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Bagamat niyugyug niya ang kanyang malambot na latigo para lumaban, nabasag pa rin ng liwanag ng espada ang latigo at nalaslas ang kanyang maselang katawan. Bumulwak ang dugo, at ang Lady Boss ay napaatras ng paputok. Umatras siya ng 1,000 talampakan bago niya napatatag ang sarili. Pagtingin niya, nakita niya ang isang taong dahan-dahang naglalakad mula sa kawalan na may hawak na asher na espada. Ang sword intent ay pumailang lang sa kalangitan. Hai Pingle. Tinitigan ng Lady Boss ang papalapit na tao, at bahagyang naningkit ang magagandang mata nito. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ng mukha ni Lao Bai ay lubos na nagbago. Nako, hindi, narito rin siya. Hindi alam ni Yang Kai kung sino itong Hai Pingle, ngunit alam niya na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Lihim siyang hindi nakaimik. Anong uri ng makalangit na bagay ang ginawa ng Lady Boss para magkaroon ng napakaraming kaaway? Mapait na ngumiti si Lao Bai. Ang Young Master Hai na nakilala mo noon ay apo ni Hai Pingle. Natigilan si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na madadami si Young Master Hai sa bagay na ito. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit napakadami na at mayabang ni Young Master Hai. Malakas pala ang background niya. Gayunpaman, kahit na nagkaroon siya ng salungatan kay Young Master Hai sa Star Market, walang malalim na awayan sa pagitan nila. Kalaunan, si Young Master Hai ay hinagupit ng mga tao ng Great War Heavens. Walang malalim na awayan sa pagitan nila, di ba? Ano ang ibig sabihin ng Hai Pingle sa pagdaragdag ng insulto sa pinsala? Tila naintindihan ni Lao Bai ang kanyang iniisip at sinabi sa malalim na boses. Patay na si Young Master Hai. Pinatay siya ng Lady Boss. Ano? Nagulat si Yang Kai. Sinabi ni Lao Bai. Ang Lady Boss ay napaka-protective sa kanyang sariling mga tao. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan upang mangapi ng iba at naging sanhi ng paghagupit sa iyo. Paano siya pakakawalan ng Lady Boss? Pinatay niya siya sa labas ng Star Market. Nang marinig ito, nawalan ng ulirat si Yang Kai. Bagamat labis niyang kinasusuklaman si Young Master Hai at nasangkot pa siya ng 2 beses gamit ang Dragon Tooth Whip, na naging sanhi ng pananakit ng kanyang likod sa pag-iisip pa lamang tungkol dito, sa totoo lang, ito ay isang maliit na salungatan lamang at hindi isang away sa buhay o kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, halos nakalimutan na ito ni Yang Kai, ngunit sinong mag-aakala na papatayin talaga siya ng Lady Boss? Nakangiting sabi ni Lao Bai. Kung ako, ang accountant, at ang kusinero ay nakatagpo ng bagay na ito, ang Lady Boss ay maaaring hindi gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Pero iba ka, ako. Paanong iba ako? Tinitigan siya ng malalim ni Lao Bai. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga siya.
Gayunpaman, kailangan mong tandaan na pinahahalagahan ka ng Lady Boss. Napakahalaga mo sa Lady Boss. Nalilitong tumingin sa kanya si Yang Kai. Ibinaba ni Lao Bai ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. May mga bagay na hindi masabi. Kung tutusin, ito ay isang bagay na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Habang nag-uusap silang dalawa, nagsimula na naman ang labanan sa kawalan. Pumasok si Hypingale sa battlefield na may malakas na momentum. Ang kanyang mahabang espada ay kumikislap ng ilaw. Malubhang nasugatan na ang Lady Boss, kaya hindi naging problema para sa kanya ang pakikitungo, kasama si Chijin at ang iba pa. Ngunit sa Hypingale, mahirap para sa kanya na makitungo sa kanila. Gayunpaman, sa kakayahan ng Lady Boss, kahit na lumaban siya sa marami, ang kanyang buhay ay hindi malalagay sa panganib sa ilang sandali. Yang Kai walang oras na magtanong kay Lao Bai ng anuman. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa larangan ng digmaan na may pag-aalalang ekspresyon. Hindi niya alam kung magagawa ng Lady Boss na ibalik ang sitwasyon sa sitwasyong ito. Sa gitna ng mabangis na labanan, lumingon ang Lady Boss para tingnan sila. Nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita ni Yang Kai ang panghihinayang at pag-aatubili sa kanyang mga mata. Pinaihit niya ang kanyang ulo at hinampas ang kanyang malambot na latigo. Binalot nito ang mga taong mabangis na nakikipaglaban at hinayla ang larangan ng digmaan sa malayo. Malinaw na ayaw niyang maapektuhan ng resulta ng labanan sina Yang Kai at Lao Bai. Ngunit pilit niyang hinayla ang apat na kaaway palayo sa larangan ng digmaan, na naging dahilan upang mas mapanganib ang dati ng masamang sitwasyon. Si Chijin at ang iba ay parang mga piting na amoy dugo. Kinagat nila ang Lady Boss at hindi gaanong pinansin sina Yang Kai at Lao Bai. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, si Lao Bai ay nabigo na sumulong. Hindi man siya mamatay, mapilayan siya. Hindi na siya kailangang pansinin. Si Yang Kai ay nasa Emperor Realm lamang at walang magawa. Hanggat kaya nilang patayin ang Lady Boss, mananalo sila. Matapos ang isang dosenang paghinga, unti-unting lumayo ang mga tao at naglaho. Nagluwa si Lao Bai ng isang subo ng dugo. Hinawakan niya ang braso ni Yang Kai at sinabing, "Bumalik tayo sa Star City at sa First Inn. Sabihin sa chef na humingi ng tulong sa boss. Kung hindi, mahihirapan ang Lady Boss." Nakita na ni Yang Kai ang boss ng First Inn noon. Siya ay isang high-grade Heaven Opening Realm expert. Ang bangkay ng Golden Crow ay nahulog sa kanyang mga kamay. Kung makakatulong siya, mas madali ang mga bagay. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at nagtanong, "Ano ang tungkol sa iyo?" Kung aalis siya, walang sino man ang makakakolekta ng bangkay ni Lao Bai. Ngunit sa oras na ito, hindi siya nang ahas na hawakan si Lao Bai. Bukod dito, napakalayo ng lugar na ito sa First Inn. Sa oras na bumalik siya sa First Inn para magulat, maayos na ang sitwasyon. "Huli na sana, wag mo akong alalahanin, pumunta ka." Malakas siyang tinulak ni Lao Bai. Naapektuhan ang kanyang katawan, at nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo. Nagulat si Yang Kai. Nagmamadali siyang sumulong at kumuha ng malaking bilang ng mga spirit pill mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa bibig ni Lao Bai. Walang silbi. Mapait na ngumiti si Lao Bai. "Kung hindi mo kayang sugpuin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements sa katawan ko, walang silbi ang anumang spirit pill." Gayunpaman, biglang huminto ang mga galaw ni Yang Kai. Nanlaki ang mga mata niya na para bang may natuklasan siyang nakakagulat. Galit na saway ni Old White. "Anong oras na ngayon? Bakit mo pa ako ginugulo? Bilisan mo at bumalik sa unang bahay tuluyan." Kung hindi dahil sa kanyang mahinang kalagayan, sinipal na niya ngayon si Yang Kai. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may nagniningning na mga mata. "Lao Bai, baka maligtas ka pa." Kalokohan. Galit na sigaw ni Lao Bai. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi banggitin si Yang Kai, kahit isang high-grade Heaven Opening Realm expert ay walang kapangyarihan. Ano ang maaaring gawin ni Yang Kai sa Emperor Realm?